Nako, mabigat yung binitawan ni Amy Marcos na kaya naman pala sila gigil na naagaw sa kanila yung liderato dyan sa Senado dahil nakakasa na pala yung kanilang maitim na balak na ma-extend yung kanilang panunungkulan at walang eleksyon sa 2028. Totoo din pala yung sinasabi ni VP Sara na kung magkakaroon ng eleksyon sa 2028. So, mahirap ito. O, actually, diyan nagsimula yan eh. Yung problema ng Bayang Pilipinas. Simula nung isulong nila yung People's Initiative na ang layunin ay i-extend ng another 3 years. So, magiging 6 na taon na ang term ng isang congressman katulad ng Senado. So, gusto rin nila na maging isa na lang ang lower at yung Senate, yung Congress and Senate, yung House of Representatives and yung Senate, maging isa na lang. So, ang mangyayari, yung idadagdag sila doon sa 300 na mga congressman, tapos isang boto na lang sila. Hindi na botohan ng 2/3 ng Congress at 2/3 ng Senate. Hindi na po siya ganun. Magiging isang boto na lang. So, delikado yun kasi 24 lang ang senador at 300 plus ang Congress. So, mawawala na ng kapangyarihan ng Senado at mas madali na nilang mamamanipulate yung mga gusto nilang, mga panukalang batas na gusto nilang ipasa. O mawawala na yung check and balances. Kasi alam naman natin na yung Congress, wala na yan, nabili na yan. At ang corruption starts sa Congress. Kaya, ganito sila kagalit kay Cayetano kasi nga nakuha ni Cayetano yung Senate presidency at hindi lulusot kay Cayetano yung kanilang masamang balak na walang eleksyon sa 2028. Yun ang malaking natin ngayon, malaking nakikita natin. Kasi si Inday Sara medyo mahihirapan silang i-impeach kasi kailangan ng 2/3 ng boto ng mga senador para siya ay ma-convict sa mga paratang ng Congress. 11 lang yung minority senators and 12 naman yung majority senators. So, kailangan mo ng 16. Pag hindi daw na-achieve or na-reach yung 16 votes, madidismiss ito or hindi ma-impeach si VP Sara. So, aside from yung mahirap ma-impeach si VP Sara, alam naman natin na kung ma-impeach man si VP Sara, merong panibagong Duterte na mag-e-emerge. Sigurado kung hindi man si Basti Duterte, ibang Duterte, or kung sino man na politiko na susuporta ni Inday Sara, sigurado mananalo yan sa 2028. Kaya ayaw na talaga nilang magkaroon ng eleksyon sa 2028 dahil alam nila na matatalo sila at kung sino man ang uupo bilang bagong presidente, hahabulin ang lahat ng kanilang mga ginawang kasalanan, pang-aabuso sa taong bayan. Yun yung kanilang iniiwasan. Hindi nila kayang patayin si Inday Sara at yung iba pang mga posibleng tumakbo kung sakaling ma-impeach siya. Kaya ito na yung kanilang huling baraha. Ma-extend yung kanilang mga terms at walang eleksyon sa 2028.